Good morning, good morning! Ayan, kasalukuyan tayo nagpapalambot ng pangbulalo natin. Ayan, ilagay ko siya sa pressure cooker para mabilis yung ating pagpapalambot. Dahil nagmamadali tayo ngayong araw dahil aalis ako. So, kaya yan, bago tayo umalis, magluto muna tayo para wala na silang intindihin. Palambutin ko lang muna at saka siya lulutuin. Ang una kong ginawa dyan ay pinakuluan ko muna sa isang kaserola. Tapos tinapon ko yung pinagpakuluan, hinugasan ko ulit bago ko nilagay sa pressure cooker para malinis yung ating karne, yung ating pangbulalo. At dito, nagpe-prepare na rin ako ng mga sangkap. Meron na ako ditong nahiwa na repolyo at syempre yung ating patatas na binabad ko sa tubig. Medyo nag-itim na yung ibang patatas. Sayang naman kaya. Sama na natin yan. At dito yung ating sibuyas, bawang at meron tayo ditong beef cube. At syempre maglalagay din tayo ng paminta, patis at asin. So mag-umpisa na tayong mag-chop. Ang oras ay magsa 7:30 pa lang. Maaga tayong bumangon para maaga tayong makapag-prepare ng ulam. Nakapagsaing na rin ako para walang problema si nanay mamaya kahit tanghaliin akong makauwi dahil may importante akong lalakarin ngayon. Madali lang naman yung ating pagluluto kasi nga ginamitan natin ng pressure cooker na. Pero mas maganda sana yung yung slow cooking para lasang-lasa talaga yung ating bulalo. Medyo marami langaw ngayon kasi yung mga manggang nagkalat ba. Ang dami-dami mangga dito na na-overripe na. Dito dami namin mangga dito sa bahay, ang dami nagbibigay kaya lang hindi naman namin maubos-ubos kasi ang dami-dami talaga. Kaya medyo maraming langaw talaga ngayon. White onion yung gagamitin ko kasi wala na silang pulang sibuyas. Ayan, tinanggal na natin yung takip ng ating pressure cooker at super ang ate natin, super lambot na ng ating karne. Asa na yung aking sandok? Wait lang. Ayan, umpisahan na natin siyang lutuin. Napakalambot na natin napakalambot na natin ng ating ng ating karne. Super lambot. Konti lang naman to kasi ilan lang naman kami kakain. Konti lang, super lambot. Ayan, lalagyan na natin ng rekado yan para matapos na, nang makaalis na tayo. Ayan, mag-start na tayo maglagay ng ating rekado. Ilalagay na natin yung ating sibuyas, ang ating bawang, at syempre itong ating beef cube. Para mas malasa yung ating sabaw. Ayan, kasi sabaw pa lang sa akin, ulam na yan eh. At syempre dahil malambot na yan, ilalagay ko na rin yung aking patatas. Yan lang siya kasimple. Yan. And syempre, haluin natin yan. At hayaan lang natin kumulo ulit yan para lumambot yung ating patatas. Takpan. At mamaya i-adjust na natin yung lasa. Pero kanina kasi naglagay na ako ng patis at saka paminta. Hindi ko na napakita sa inyo. Pero nalagyan na yan ng ibang ingredients na. Dadagdagan na lang natin yan mamaya pagka kulang pa. And check na natin para may adjust na yung lasa. Magdadagdag ako ng kaunting patis pa at saka asin. Check muna natin bago natin dagdagan. Baka masyado naman na maalat. Nakikita niyo po ba? Yummy. Dagdagan lang natin ng kaunting patis. Mag-add lang ako ng kaunting patis pa. At saka kaunting asin. Ayan yung ating kaunting asin. And syempre tikman ulit natin. Perfect na. Okay na yan. Palambutin lang natin yung ating patatas and ilalagay ko na yung repolyo. And next, ilagay na natin yung last ingredient. Yung ating repolyo. Ayan, nalagay na natin. Ang gagawin ko lang dito, pagkalagay ko ng repolyo, papatayin ko na agad para hindi siya ma-overcook. Kasi mamaya pa naman kakain ang mga nanay ko at saka yung aking anak.
Init na lang nila yan mamaya pag kakakain sila. Para crunchy pa rin yung repolyo. Ayan, luto na yung ating bulalo ni Mami G. Ayan. So, ayan, takpan na lang muna natin at off na natin yung kalan. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung ating nilutong bulalo. Ayan, off na natin yung kalan para hindi ma-overcook yung ating repolyo. So, ayan na yung ating niluto. Ayan. Ayan, thank you so much for watching. See you on the next vlog. Bye!